September 19, 2019, habang pauwi si Rachel at ang kanyang kaibigan, may pa-surprise attack mula sa kanilang likuran. Sinaktong payday pa ang pang-hold up ng mga suspect. Una pong pumasok sa isip ko yung mga anak ko. Inisip ko, hindi pwedeng may mangyari sa akin masama. Kaya kung ano man yung gusto nila, ibigay ko na. Nahuli ang 3 suspect pero pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa. Pero ang suspect na si David Raquino, hindi na umattend ang hearing. Nako, hindi sagot ang pag-absent sa ginawa mong krimen. Si Rachel, desididong ituloy ang kaso. Andun pa rin yung takot, yung tao na yun talaga yung humawak sa akin ba, yung tumutok sa akin. Yun ang parang hindi nila makita agad, hindi nila na-trace. Nang lumabas ang warrant of arrest, agad namang umaksyon ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG-DSOU. Napag-alaman nilang isang security guard si David sa isang mall sa Marikina City. Nagpadala ako agad ng isang tracker team doon para i-validate yung information kung totoong nandun siya. Napag-alaman nila na yung subject namin empleyado sa isang mall. Siya ay pang night shift. So bumalik yung mga aming tracker team, kinagabihan na. Kasama ang team ng resibo, inabangan ng operatibang oras ng duty ng suspect. Kasi pwedeng nakatambay na tayo dito kasi dito na duty yung ano. Okay. Diskartehan mo to, tay. Abangan mo na lang to. Ilang gwardiya meron dito ngayon? Nakita ko. Dito, dalawa lang dito. Dalawa lang. Ito lang magkaharapan. Parehas may baril. Pero dahil may ibang naka-duty noon, kailangan maging maingat ang tropa. Okay, ganito. Ikaw yung pag-a-approach, ikaw yung yayakap agad. Tumingin tayo sa paligid kasi baka mamaya yung kasamahan niyang gwardiya mag-react, pumutok. Yun ang iniwasan natin dyan. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, may bagong dating na gwardiya sa perimeter. Ngayon, pumosisyon na tayo. Dapat meron nandyan sa kabila, meron din nandito. Agad na nila itong sinundan. Papalag pa kaya ang bantay sa lakay na gwardiya? Pero sa paglapit ng operatiba, is that you sila sa suspect? Parang nag-iba kasi ang mukha ni David. Minanmanan yung ating subject dahil yung sa picture kasi na hawak namin medyo magkaiba. Magkaiba eh. May information kami na yung kanyang larawan na pinopost kung sa social media. Kailangan ma-verify namin ng husto. So gumawa ng paraan itong ating mga operatiba para malapitan. Nang mabasa nila ang apelyido nito sa uniforme, confirmed siya na nga ang hinahanap nilang suspect. Ikaw ba si David Dizon Raquino? Ikaw ay inuhuli namin sa kasong robbery under Article 294 na may bail na 100,000. Ngayon babasahan kita ng mga karapatan na ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang ikaw. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. Agad siyang dinala sa Camp Crame. Nakapanayam ng resibo ang suspect. Ang buong akala niya natapos na raw ang kanyang kaso. Lusot sa kaso? Ganon? Di pwede yun, sir. Pero alam ko po, tapos na po yun eh. Kasi hindi lang po ako nakapinangiling po. Nagkasakit po ako kasi ng mga araw na po yun. Nakapasama lang po ako sa dalawang barkada po. Pero hindi ko alam na magaganap po sila. Kinumpirma namin kay Rachel kung isa nga ba si David sa mga nang-hold up sa kanya. Opo, ito po si David. Siya po yung humawak sa akin nung hinold up kami ng 20. Ako talaga yung may gustong ituloy. Takot lang din ako mangyari ulit eh. Lalo na po yung baka pakiramdam ko mauulit lang ulit. Kawawa naman po yung susunod nilang biktima. Kahit 4 na taon na ang lumipas, hindi pa rin nakalilimot ang batas sa mga taong may atraso, lalo na kung may resibo.